Samantala, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na 24/7 ang operasyon sa ginagawang cross-drainage project at detention project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na inaasahang magpagaan sa problema ng pagbaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Sisimulan na ngayong Setyembre ang cross-drainage project sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa lungsod ng Maynila. Yan ang tiniyak ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kasama ang punong lungsod ng Maynila na si Mayor Isko Moreno matapos ang kanilang pagbisita sa isa sa pinakaabalang daanan sa lungsod. Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya. Kasabay kasi ng pagsasaayos ng drainage system sa lugar ay ang pagpapalawak ng inlets ng mga kanal, pagpapataas ng kalsada sa ilang daanan sa Espanya at ang pagsasagawa ng detention basin. Catch basin in Earnshaw, no, would help Espana's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Tinitiyak naman ng DPWH na 24/7 ang magiging operasyon ng kanilang mga tauhan para masiguro na mababawasan ang abala nito sa mga Manilenyo. Malaking tulong naman ang mga proyektong ito para sa tricycle driver na si Leopoldo dahil anya, malaking abala ang baha sa kanilang hanap buhay at kung magkakaroon man ng pansamantalang abala dahil sa gagawing proyekto ay okay lang dahil mayroon naman itong pangmatagalang epekto. Okay lang po, wala po ba, basta maayusin na yung mga daan, yung kailangan malalim para hindi tuloy-tuloy yung tubig, di tataas. Nagpapasalamat naman si Mayor Isko sa DPWH dahil sa mga nagdaang pag-ulan, epektiboan niya ang mga flood control improvement project ng ahensya sa ilang bahagi ng Maynila. Things are being given attention and concern is really there. No? We're very happy with the DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. Patuloy naman ang pagtitiyak ni Secretary Vince Dizon na kanilang pinaiigting ang mga proyektong magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan sa loob at labas ng Metro Manila. Nakita natin talaga na kung tama yung gagawin at hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos, merong epektong maganda eh. Samantala, matapos ang inspeksyon ni Dizon sa Barangay Bangkal, Davao City kahapon kung saan dismayado ang kalihim dahil lubhang apektado ang mga residente dulot ng hindi natapos na proyekto. Kasi nakakaawa talaga. Kung nakita mo yung isang tao doon, habang kinakausap ko siya, hinuhukay niya yung mga damit ng mga anak niya. Dahil natabunan na ng putik tsaka ng buhangin. Binigyang diin din ng kalihim na kanilang babalik-balikan ng lugar para matiyak na matatapos ang proyekto batay sa itinakdang target date. Agad namang iniutos ni Secretary Dizon na simulan na ang dredging sa Talomo River para mapalaki nito ang kapasidad na tumanggap ng tubig. Kung di ka magde-dredging, since galing sa bundok ang tubig, may dagayang putik, may dagang buhangin yan, kung 10 taong ka nang walang dredging dyan, eh yung ilog mo talagang bababaw na ng bababaw yan. Yung nakita kong ang mga flood control na mayroong parting mataas, may parting mababa, pinapantay na natin. Yun, hindi din ginawa. Bubusisiin at iimbestigahan naman anya ang mga sangkot sa mga proyektong hindi natapos dahil ayon sa kalihim, traumatic umano ang epekto nito sa ating mga kababayan. J.M. Thompson, para sa Bayan.